kaning istorya kwan patsaday ni istorya kay balo mo ano kaysa upat ka mga libro sa New Testament, Matthew, Mark, Luke, John. So upat ka libro sa dina naatanan ng iyang istorya dina. Pero mabasa nato ni siya dinhi sa John chapter 6, 5 to 14. And so we're going to read this, please. John 6, 5 to 14. And you're going to listen to me as I read this one, and you follow with your eyes, please. When Jesus then lifted up his eyes, he saw great company come unto him. He saith unto Philip, When shall we buy bread, that these may eat? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, There is a lad here which hath 5 barley loaves, and 2 small fishes. But what are they among them so many? And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that sat down, and likewise of the fishes as much as they would. When they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remain, that nothing may be lost. Therefore they gathered them together and filled 12 baskets with the fragments of the 5 loaves of bread, and the remains over and above unto them that had eaten. Then those men, when they had seen the miracles that Jesus did, said, This is the truth, that the prophet that should come into the world. Mga ison sa Ginoo, mao nang istorya at pagsara karong hapon. Sige, mag-ampo sa kita. Amahan nga langit no, nagapasalamat kami sa imong kaayo, Diyos sa amo. Nagapasalamat kami, Ginoo, nga ikaw among Diyos nga nagsulat sa mga pulong, nga nabutang sa mga tubangan, nga kami makatuon niini, ug makaibalo sa imo, Ginoo, nga gustong himuon namo sa among kinabuhi. Nagapasalamat kami, Ginoo, nga ikaw naghatag og leksyon kanamo karon nga hapon. Leksyon, Ginoo, nga makita namong among kagalingon. Ang among pagngayo, Ginoo, nga kamagtabang, Ginoo, kanamo nga kami makatuon. Kami, Ginoo, makakita. Kami, Ginoo, makahimo sa mga butang nga gusto nimo, Ginoo, himuon namo. Ginoo, salamat gyud sa imong kaayo. Unya kami nag-aampong ikaw maghatag sa imo, Ginoo, kaalam kanamo. Nga kami, Ginoo, magauli karon nga hapon nga nagapasalamat sa imo. Salamat o Diyos ka nga hapon sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, kung nabantayan ninyo ang atong gibasa nga pahina, mauna natong bata bitaw nga naipagkaon nga 5 ka tinapay o 2 ka isda. Right? Unya, ang akong ibutan na ganiya nga label was that God loved this child so much that He recorded His deed in 4 places. In Matthew, in Mark, in Luke, and in John. Very peculiar. Kabalo mo nga, no? Kani nga bata, wala na sulat ang iyang ngalan kung kinsa siya. Wala. Di ta kay balo kinsa ni siya. Kani nga bata, nasulat sa iya nga linya, nga ang iya nga dala, 5 ka loaves of bread, ug 2 ka isda. Naputang nga na sa iya. Naputang po nila sa iya nga nakakaon ang panahon, mga 5,000 ka mga lalaki. Wa pa na iha pa bababae mga bata. And so, this is a very familiar passage, a very good story to study, and then we're going to have this one this afternoon. So, the first thing is that, the food for a day trip. Ang pagkaon para sa usa ka paglakaw sa kadlaw. Now, naibawa nato nga si Kristo din nga panahon, daghan og mga tawo nga nagasunod sa iya. Naibawa nato na. Unya naibawa nato nga sa una nga panahon, kung maglakaw sila, dili nga nagasakay sa kotse, nagasakay sa pick-up, nagasakay sa bachelor, o sa ba. Lakaw lang yun. Lakaw lang. And so, kung na mga tao nga nagauban, maglakaw sila, dili kayo layo matuan nila. And so, I think this boy already heard Jesus.
Naguna-huna ko kay nga bata, nakadungog na about sa kay Jesus. Nakadungog na siya sa gisulti ni Jesus. Ang uban niya nga naibawan, nagpapabili siya kasing-kasing. And so, kaning adlaw, ingon siya yung mama, Mama, maglakaw ko. Yung mama ni sulti, asa kang paingon? And so, siya nagdala og pagkaon, nga gipangayo niya sa iyang mama, sa iyang mother. Nangayo sa pagkaon nga danon niya para iyang balon. Para nga nasa kaunon, kung mag-udto na. Para pag-uli niya, di sa gutumon. And so may Isus sa Ginoo, ang makita nato din nga kani nga bata na nagaplano siyang kinabuhi. Makita nato nga siya wala nagapagahimo nga lakaw lang, wala gahuna-huna kung siya kaunon anyone as Jesus. Wala. Kani nga bata naay plano siyang kinabuhi. And so what happened here is this: 5 loaves of bread and 2 fishes. Ang kaning pan nga iyang gidala, dili nang pan nga dako, dili nga na, ha? Ang pan nga dala, ganda ka gamay. O gamay pa sa akong kinumo, gamay pa. 5 ra ka buok. Unya, 2 ka isda nga gagmay put. So makita nato ba Isus sa Ginoo nga siya naay plano, pero ang iyang plano nga iyang ginahuna-huna dili para sa tanan. Ang iyang hunahuna is that I am going to have my food. Makakaon ko. Di ko magutuman isa ka sa paingon kay na ako'y balon. And so kani nga bata ba Isus sa Ginoo, usa ka example para sa ato nga tanan. Nga di ta maghunahuna kung unsang mahimo sa uban para sa ato. Dili. Di ta maghunahuna kung unsa mahimo sa uban para sa atong kaugalingon. Dili. Ang atong una-unaon, dili po nga unsay mahimo dato sa uban siguro, pero ang una-unaon ginato, unsang ato mahimo para sa atong kaugalingon. Pares ni nga bata ang nagunaon siya, di ko maggusto nga mahimo ko nga depende ato mga tao, di ko gusto nga mahimo ko nga dependent sa ila, unya di po ko gusto nga ko mangita para sa ako. Siya mismo nagdala siya nga balon. Now, 5 loaves of bread, dako ba gyud na? Dako ba gyud na? Gamay ra na siya, gamay lang. Actually, kani nga balon ni nga ba sa bata, igo lang yun ni siya para na ito nga bata. Igo lang yun. 5 ka pan ug 2 ka isda. More na yung balon. Now, kay balon mo, kung kaniyang iyang balon, so moderno pa ni nga lingwahe, unsa ni siya? Sa moderno na lingwahe, unsa ni siya? Sa moderno nga lingwahe, tuna sandwich ni siya. Kay pan o isda. Tuna. Galing ka di man ni moderno ilang lingwahe, pan ra gyud og kanang isda. Pero may Isus sa Ginoo, this was good. This was good that the child has did. And so kani nga bata may Isus sa Ginoo, maalamon. Nagdala sa iyang balon nga 5 ka pan ug 2 ka isda. Iyang dala. Ang next question is this: the food was offered to Jesus. Ngano man? Ingano na itabo. Samtang siya nagauban dito sa mga tao nga nagalakaw, nakita niya daghan kayo ng mga tao. Daghan kayo. As a matter of fact, ang mga tao nga iyang gasundan, di niya makita si Jesus. Pero yung ngani, nag-abot ang panahon nga ang kinahanglan nila nga himuon, kinahanglan sa tanan. Nag-abot ang panahon nga ang kinahanglan nga himuon, kinahanglan sa tanan nga tao. Kinahanglan sila nga magkaon tanan, maniud to tanan. Ingon si Jesus sa iyang mga disipulo, sige, pangita mo asa ta makapalit og pan para makakaon ng mga tao. Ingon sa usa ka disipulo, Sir, Ginoo, asa man ta mapangitan niya na kibisag daghan tag kwarta, kulang mangyapon, kulang gyapon. And so, ang pagkaon nga dala sa bata, wa pa to nagwas, wala pa nagawas. Ang gahuna-unaon ni Kristo og mga disipulo, asla magkuha og pan. Na, mga igsoon sa Ginoo, anay bawaan nato ngay ngani. Daghan nga mga tao nagasulod kay Kristo tungod sa iyang mahatag. Daghan. Ang mga tao bisan sa pagkakaroon nga panahon, nagasunod kay Kristo kay daghan sang mahatag sa ato. Daghan. Sa Thailand, nagabot ang tsunami 2004. Nagabot ang tsunami dito December 26, 2004. Unya, ang nahimo nga ang mga nasod nga uban nga mga Kristiyanon o dili nagpadlagtabang. Kami nga mga misyonaryo sa Papue, gisultihan sa mga misyonaryo nga ABWE, mula, Sir, Pastor, you have to decide if you want to help them or not. Because if you say you don't want to help, then we're going to tell our people in America, don't send your help.
Ingon nila, kaya ang amo nga tabang sa Amerika, nabutang online. Nabutang online. Pag press mo sa yes, ang kwarta mo sulod silang account dito. Nako, Ginoo, usaw ka ng paghimo ning ang tabang na makabot sa amo, no? Pero ang makita nato nga ang ila nga tabang, right away nag-abot. Nag-decide mi nato nga panahon. But look at this. Si Kristo, kung niya pa sa atong pangatong lugar, ang iya mahitabo nga na magapangita sa ato kung sa matabang nato para sa uban. And so, sa panahitabo na yun, first, pangutana, how did the disciples know about the boy's hidden food? Nga nung naibawan mo sa mga disipulo, nga na pagkaon ng bata. Di ba, ang mga tao nga tuwa dito, daghan kaayo. Ang mga tao nga tuwa dito, daghan kaayo nga mga lalaki pala, sa Biblia, 5,000 ka mga lalaki. Now, later on, I'm going to go on that. Pero, mangiso sa Ginoo, di ba taran sila na ay mga bag or naas na mga balunan nga dala? Nganong ang balon man sa bata nga lalaki, nahibaw-an nila nga tuwa dito. Ug nahibawan lang nga 5 ka pan o 2 ka isda. Ano nahibawan man nila? Now, let me answer that with this. Siguro, nangutana sila. Kinsa may nahibalon din nga pan, kinsa may nahibalon din isda, pila ka buok, unya yung taon. Sista pangutana, wa may nagtubag yun, kawa sila kabalon. Nagkatato siya sa kalugar, kinsa may nahibalon din nga mga pan, kinsa balon ng isda, na isa ka nagpatasok kabot. Ang nagpatasok kabot, katong bata nga gamay. Ang nagpatasok kabot, ingon siya, Sir, nako'y pan, nako'y isda. Ingon niya, pila ka buok dong. Siya, 5 ka pan, o 2 ka isda. Borda ko balon. Naibawa nila. So, maybe they ask him about food. Maybe they ask people around about food. And then, or he was handling his food visible to the people. Di ba? Kita nga bata pa sa una, basta tayo balon. Ato maginaban, gunit-gunitan ba, para di mawala. Kaya magutuman man ka. Siguro nakita naman niya kayong bata ba, ganyan, gunit-gunitan niya, simut-simutan niya ba. Kamot man ako balon, way, waslay balon, ako ako. Na, kani nga bata, siguro, basta napakita siya sa iyang actions ba, nga na siya dala. Unya nakapakutaras na kung unsa na siya. But look at this. Ingo sa pulong sa Ginoo, maybe he told people about his food. Basta nagsulti sa mga tao, nga nasa balon. Siya, Brad, kabalo ka? Mama nako, nagpabalon sa akong pan, nga 5 ka buok, o 2 ka isda. Mama nako, buot na ako, mama, oy. So, he was there. Maybe he was talking to people. And you know what? As he went around to talk to people, ang makita sa mga tao is that siya buutan nga bata. Siya na ibalon para sa iya nga paniudto. Ang mga tao in taon, nagahuna-huna, asa man ta paingon. Si Kristo nagsulti, asa man ta pan o isda, asa man ta magkuha ni ana. But look at this. They never had any area to go. And so, pasalamat sa Ginoo. Di ba? Nga naay tao nga usa nga makahimo ni ana. Si Kristo nangutana ni ana. And so, it was offered, gi-offer sa bata, katong iyang 5 ka pan o 2 ka isda, nga walang opposition. You never can see any opposition of what he responded to Jesus. Wala ay opposition. Gihata na niya. So, makita nato ang iyang kaayo. Makita nato atong mahimo para sa Ginoo nga kung pangayoon sa Dios ang atong kaimtangan, we can respond to Him and say, Lord, yes. Lord, yes. Una-una kung bitaw, paingon ni Jesus sa bata nga, dong, datan ni mong pandin siguro yung huna-huna ba, yata ka na ko ni dili. 5 ra ba ni kapan og 2 ka isda, yata ka na ko dili. Pero ang bata, wa na guna-una niya na. Di kuha niya, naghatag niya. Lord, here. Amen. Amen. And so, the food Jesus prayed and distributed to the people. Si Kristo nag-ampo. Ingon sa Biblia, nakuha niya itong pan sa bata, unya nag-ampo siya. Mga igsoon sa Ginoo, unsa ka ito nga pag-ampo ang gihampo ni Jesus. But you know what? There's a word in English, in mathematics, that will describe what he prayed. When he prayed, the bread and the fish multiplied. Pag-ampo niya o pagpanghatag niya itong pan o
o isda. Ambot na unsa-unsa ba nga nagadaghan nagadaghan. Di ka kabalo asigikan. Unya, ang nitabo nga siya, nag-ampo lang siya. Di Ginoo, salamat. Ginoo, panlangini kaning among pan o among isda. Panlangini. And then all of a sudden, it was just flowing and flowing and flowing. Mga igsoon sa Ginoo, wa pa tayo nakikita niya na, di ba? Wa pa tayo nakikita og usa ka tawo nga nag-ampo siya, unya gikas siyang basket, kuwaon niyang isulod, butang, kuwaon niya sa butang, kuwaon ni pagawas, kuwaon niya. Nga di maurot pag yun. Pero kani nga panahon si Kristo nag-ampo para atong pan o isda, gadaghan. And so nagapasalamat sa Ginoo na nga butang. And so, isa ka butang nga ato makita is that the food multiplied when Jesus prayed. Ang pagkaon nagdaghan pag-ampo ni Jesus. And then, how many people were there? How many people did he feed? Now, look. Ingon sa Biblia, ang iyang ipakaon, 5,000 ka mga lalaki. Sakto? 4 places it says, 5,000 men. Pero yung nga naman sa Ginoo, usually kung naay gathering, usually kung naay pagtigom-tigom, unsa mas daghan, babae o lalaki? Ha? Babae, lalaki? Babae, di ba? So katong 5,000 kalaki, kulang pa to sa mga babae. Matanad na, 50,000 ka babae. Kung ay babae, mga inahan, nakay mga bata. Nakawala. Ang mga bata, mas dagan kasi babae, dili. Mas dagan pa rin siguro. So katong nga panahon, ang nakadawat sa panalangin, nga pan o isda, di magnubo sa 15,000 ka mga tao. Now, December 7, we're going to have our anniversary. Ang atong ginaapabot is mga 1,200 ka mga tao. Daghan kayo, bay. Daghan kayo. Pero ipakita na sa Biblia ang imo kaninga istorya. Nang noon sa bata nga naghatag nini nga pan ug isda. 5 ra ka pan, 2 ra ka isda, ang gipakaon sobra 15,000 ka tao. Kita yung taon diniga, huna-una ta, asa ta magkuha tong kwarta, asa ta magkuha tong budget, asa ta magkuha nini. Di ta kabalo, asa ta magkuha. But look at this. How many people he fed? So much that we cannot remember ourselves how he did it. And so pasalamat sa Ginoo ni ana nga leksyon, di ba? Now, last, leftovers. Igo sa pulong sa Ginoo, gisugo ni Kristo ang mga disipulo nga tigumon tong nabilin ng mga pan. Tigumon. Gisugo ni Kristo ka tigumon tong nabilin ng mga isda. Gisugo niya ang mga disipulo. And you know, when they gather the leftovers, unsa kadaghan? Ang kadaghan o nga ni, 12 ka basket nga dagko. 12 ka basket. 12 ka basket nga pan o isda. Di ba pagsugod, 5 lang ka pan o 2 ka isda? Asa mo ito nagikan? Di ba? And so, what happened here is a miracle that we cannot fathom. Because 12 baskets of bread and fishes. 12 ka basket. Nga di ka makibalo, asa nagikan? And then, ingo pa sa Biblia, leftovers were never forsaken or thrown away. Wala si Kristo naghunta nga, human naman mo nagkaon, busog naman mo, bili na din na. Wala siya nang niya na. Mga isuon sa Ginoo. Ang leksyon nga ito makita ng hapon is this. Ang bata, unta, mag-ampo. Kani nga bata, siguro tudluan po siya mag-ampo, pero di siya kay balo, sa niya. Siguro di siya kay balo magsulti nga Ginoo salamat sa imong panalangin. Siguro di siya kay balo magsulti nga amahana mo nga nasa langit, salamat di nga panalangin. Di siya kay balo. But he was supposed to pray. He was supposed to pray. And then all of a sudden, he met the person who can really pray. Nasugata niya ang tao nga nakabalugon mag-ampo. Nasugatan niya si Kristo. And then si Kristo, ang nagtuman siya nga pag-ampo nga nagpasalamat sa Diyos. Mga igsoon sa Ginoo, ako nagpasalamat sa Ginoo bitaw nga, kaagi na mo anang gampo ka, di ka kabalo sa imong ampo, ang imong iampo na lang, imong luha nga gatulo. Kaagi na mo ana. Di ka kabalo sa imong pag-ampo. Imo na lang luha gatulo sa mata. Ang gasulti sa Ginoo, tabangi ko.
Nga kanang pagkalisod mga kintangan, gusto ta mag-ampo, pwede ta kibalo. Gusto ta magsulti, pwede ta kabalo magsulti. Pero, the moment that you met Jesus, the moment that you meet Him, it's enough. Because you know that you are not only praying, He is praying for you. Kani nga bata, sigurado ko, wala sila kibalo sa kintangan, wala sila kaila sa kay Kristo, nga manlulos pa siguro. Wa kay balo ko sa kintangan niya, but he should have prayed, but he did not. But then all of a sudden, si Kristo tuwa dito, siya nagtapos sa pag-ampo ni nga bata. Mga igsoon sa Ginoo, kani nga istorya, mag-end din nga panahon. But look at this. Kita nyo na? Mo nang bata. Ingon niya, sa akong gamay nga balon, nakakaon na akong daghan. Unya, napaghibalon uli. Di ba? Ingon niya, was la kay balo. Ako balon 5 ra kapan, ug 2 ka isda, ang nakaon ako, napulo kapan, ug na sa akong dini, napagi ko'y isda nga nakaon nga 5 ka isda. Unya, napaghibalon uli. You know what? That's the best thing to say when you are blessed by God. Because your blessing cannot end. Dili mahuman. Padayunon sa ginapagbutang sa imong kasing-kasing kanang imo nga pag-ampo o imong panalangin. And so, the voice unsaid prayer. We know that. Wa na masulti. But look at this. Jesus made it clear for all to hear and see. Gihimo sa Ginoo nga maayo, gihimo sa Ginoo nga makita, gihimo sa Ginoo nga madunggan nila ang pag-ampo niya. So nagapasalamat sa Ginoo niya na. And so karon nga hapon, di ko kay malukong sa mga kinahanglan sa Ginoo. But I know that some of us will be needing like 5 ka pan o 2 ka isda. Simple lang, di ba? Ang uban sa ato siguro 20 ka isda o 5 ka pan. Siguro ang uban sa ato daghan ang kinahanglan, di parehas. But you know what? Even if you cannot say it to God outrightly, Jesus can finish it for you. Bisag di niyo masulti sa iya, tibuok niyo pag-ampo. Isulti mo kasing-kasing sa iya. Kaya siya makahimo na ng butang para sa imo nga kinabuhi. E so nagapasalamat na ng mga butang mga ison sa Ginoo. This is going to be the last Sunday of October. So doon simana, it's going to be November 2. November 2. Pasalamat sa Ginoo niini nga bulan. Giyatagat yung daghan nga mga panalangin. Giyatagat po tayo daghan nga kargahanon. Pero salamat sa Ginoo ang karga ng ipadayatan niya sa ato, mas gaan kaysa atong nga mga kaya nga pasanon. Pero nagapasalamat ko sa Ginoo nga siya andam naa nga magtabang sa ato sa atong mga pasanon. Magison sa Ginoo, padayunon nato pagalagad ang atong Ginoo. Magampo kita. Amahan na mong langit doon, salamat sa mong kaayo. O Diyos, bulahan ka o Diyos ka nagatabang kanamo adlaw-adlaw. O Diyos, ikaw lamang o Diyos ang nakaibalo sa among kemtangan. Ikaw lamang Ginoo nakaibalo sa among mga kalisdanan. Ginoo nagasalig kami, nagasulti kami Ginoo kanimo nga tabangi kami Ginoo. Ibutan ka namo Ginoo imong kamot nga magahatag kanamo sa paggiya, nga magahatag kanamo Ginoo sa imong kaubuton nga kami magapadayon Ginoo sa pag-alaga Ginoo kanimo. Ginoo bantay kami. Ipadayag ka namo Ginoo imong kadasig. Ipadayag ka namo Ginoo imong kaayo. Nga kung dili kami Ginoo magkasulti kay kulang ang among abilidad, ikaw Ginoo magpasalamat Ginoo kanamo. Ikaw Ginoo magsulti sa amahan para Ginoo kanamo. Paras ning bata Ginoo karon nga hapon Ginoo tun-an mo Dios. Siya Ginoo naghatag sa iyang mga arangan. Actually Lord, ginhatag niya tanan nga iyang dala para Ginoo kanimo. And what you did was that you used that blessing as the blessing not for the child alone, but for the 15,000 people who were fed because of what he did. Ginoo tabahin kami Ginoo nga mahimo kami ng panalangin sa uban. Tabahin kami Ginoo nga mahimo kami nga panalangin sa daghan nga mga katawhan. Tabahin kami Ginoo kami magtindog para sa himaya, para sa imong ngalan, nga makita nila Ginoo nga kami anak nimo, anak sa himaya, anak sa langit.
Tabahin kami Ginoo nga makita na Ginoo nga kami nagapadayon sa pag-alagad Ginoo kanimo nga kami lamang nga mga anak nimo Ginoo magpakita Ginoo sa kalibutan nga kami imo mga anak nga magpadayon adlaw-adlaw sa pagdasig sa imong ngalan. Ginoo salamat yo karong hapon, kapasalamat sa mga imo mga kaayo ug kami bantayan nimo kani nga semana. Ihatag nimo ang imong gahom ug imong gugma Ginoo kanamo nga magadala sa among testimony Ginoo para sa uban nga mga katawan. Salamat yun ug kami ginatugyan namon ng mga butang sa mahal nga ngalan ni Jesus among Dios manuluwas. Amen.